Grabe ang nangyari dito mga idol, oh. Ano kaya magandang title dito mga idol? So yun, what's up sa inyo mga kalodi cakes, at another customer naman ang pumunta po sa ating shop para ipaayos po itong kanyang bike. Bale, ang problema po kasi nito, umaalog po yung prehab, tapos umaalog din po yung axle. At bukod po dyan, sobrang dumi pa po. At yan na nga po mga idol, inumpisahan na po nating tanggalin yung sprocket. At pagkatanggal ko po ng axle, ito po yung bumungad sa akin mga idol. Ganyan po talaga ang mangyayari kapag po matagal nang walang maintenance. Ang ibig kong sabihin ay hindi man lang po pinalinisan o hindi man lang po pinagrasahan. Sa video po na ito, hindi po natin sinasabi na mali po ang customer. Pero ipinapakita po dito na hindi po kailangan kung kailan po may sira ang ating bike, isaka lang po natin ipapagawa. Kaya po sa may mga ganitong senaryo, kapag po may nagpapagawa po dito sa aming shop, nag-a-advise po kami sa aming mga customer. Yun pong mga dapat po nilang gawin para hindi na po umabot sa mga ganitong sobrang dumi. At yan na nga po mga idol, balik na po tayo sa ating video. Inumpisahan ko na pong lagyan ng paint thinner at ito po yung una nating gagamitin na panglinis. Pero para sa lahat po ng ating mga viewers, ito po ay hindi ko nire-recommend na gamitin nyo para sa inyong bike. Pero bago ko po ito gamitin, nag-research muna po ako kung ito po ba ay makakasama para sa mga bearing. At ang nakalagay po dito, whatever you use, make sure to dry your bearings and add the lubrication to them as soon as possible to keep them from rusting. Kaya nga po mga idol, after ko pong linisin dyan sa paint thinner, ang ginagawa ko po, binabanlawan ko po agad ng dishwashing liquid o kaya po degreaser na may kasamang kaunting tubig. Tapos saka ko po babanlawan ng malinis sa tubig at saka po natin lalagyan ng grasa. So mga lods, balik naman po tayo dito sa ating video. Kitang-kita nyo naman po mga idol kung gaano kadumi. At matagal na rin po daw talagang naka-stock po ito. At matagal na rin pong walang kalinis-linis. Kaya ayan po ang sinapit. Grabe putik. At dyan na natin mga idol, inilagay po lahat ng ating mga nilinis. Pinagsama-sama po natin para hindi po mawala. At gaya po ng sinabi ko mga idol, lilinisin naman po natin yan sa dishwashing liquid na may kaunting tubig. At yan po, inisprayan po natin uli ng dishwashing liquid pa rin. Naubusan na po kasi kami mga idol ng degreaser, kaya yan po yung pansamantala po natin gagamitin. At grabe naman mga idol, kahit binanlawan po natin sa degreaser, sa dishwashing liquid, grabe pa rin kadumi at kaitim. Kaya mga idol, wag nyo na pong antayin ganyan po yung mangyayari sa bike po natin o sa prehab po natin. Kung pang daily use nyo po yung ginagamit, tapos madalas po tayong maabutan ng ulan, may tendency po na talagang mas mabilis po yung magdumi. At para sa lahat naman po ng nagtatanong kung saan po yung aming shop, pwede nyo po yung i-search sa Google Map. I-search nyo lang po na number 31 Central Avenue, Barangay Culiat, Quezon City. At humihingi rin po pala ako ng sorry para sa mga ilang followers po natin na hindi ko po nare-replyan. Madalas po kasi maraming tao talaga dito sa shop, kaya hindi po talaga ako makareply. Pero bago po natin ipagpatuloy yung ating kwento, shoutout sa iyo idol, Makmak Tangkad. Syempre po, shoutout na rin po sa lahat ng ating mga customer dito sa ating shop at sa lahat po ng ating mga followers. So ito na po mga idol, balik po tayo sa ating video. Natapos na po nating hugasan. Ngayon mga idol, ang gagawin naman po natin, pupunasan po natin yan isa-isa para po bago po natin lagyan ng mga grasa. At kung mapapansin nyo naman mga idol, halos kitang-kita nyo naman yung pagkakaiba before and after. O di ba mga idol, hindi naman natin kailangan maging magaling. Ang kailangan lang natin, magiging satisfied ang ating mga customer. Pero ang alam ko idol, marami pong mas mga magagaling pa sa akin dito. Para po sa lahat ng ating mga followers, baguhan lang din po ako sa larangan ng ganito. At so mga idol, balik po tayo sa ating video. Ayan po, nalinisan na po natin. Bali ito pong mga lumang bearing, papalitan na po natin yan ng bago. Marami na rin po kasing mga gasgas. At ito pong pinakang paulos niya, saka po yung spring, hindi na po natin pinalitan. So after po yan mga idol, lalagyan na po natin ng grasa. Walang iba kundi si Kobe. Kobe, wala pa ba? At yan na po mga idol, nailagay na po natin yung bagong bearing. Tapos mga idol, bago po natin itong ilagay, itong pinakang prehab shell niya, nilagyan na rin po natin ng grasa. Tapos dito naman po sa may spacer, 2 piraso na lang po yung ilalagay natin. Binawasan po natin ng isa para hindi po umalog yung prehab. Pagkatapos mga idol, inilagay na rin po natin yung mga bearing. Shaman po yung paglalagay ng bearing na yan. Tapos yan mga idol, okay na po. Smooth na at makikilala na po natin. Yan, wala na rin pong mga alog yan. Pagkatapos yan mga idol, itotono na lang po natin kung okay po yung tono nyan. At hanggang dito na lang po yung video natin mga idol. Maraming salamat.